Lord, thank you for the afternoon, O God, Lord. I pray, I pray for your presence to be upon us, O God, Lord, as we are going to hear your words, O God, Lord, as we are going, O God, Lord, to study your word. I pray for your revelation. Bawat isa sa amin, O God, Lord, ay maintindihan namin ito, O God, Lord, at magagamit namin ito, O God, in our ministry, in our church, O God, in our career, O God, Lord, in our personal life, O God, Lord. Lord, na ikaw ay mangusap sa bawat isa. And also, God, I pray that through your words, O God, Lord, everyone will be encouraged, O God, Lord, especially at this time na sa quarantine, O God, Lord, so that we will just enjoy our day, O God, Lord, with you. And Lord, thank you na dinala mo bawat isa ngayon, O God, Lord. Even, O God, Lord, nasa kanya-kanyang bahay kami, O God, Lord, ay nakapag-video video call, O God, Lord. Thank you. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, good evening everyone. Sa panahong ito, nais ko kayong tanungin, anong inyong nararamdaman? Kahit sino pwede sumagot. Ako maayos naman, Pastor. Sige, ako. Anong pakiramdam, anong iniisip natin, anong ating iniisip o pakiramdam sa panahong ito? Siguro sa akin is ay lalo na ngayon, di ba? May so parang buong mundo. Kung makikita niyo, di ba, yung sa coronavirus. Parang may something na pinapahiwatig si Lord sa atin ngayon, lalo na sa Christians. Parang may something na kung ano yung mga pangyayari ngayon, even kahit saang bansa makikita mo, meron silang problema din, which is the same problem coronavirus. So, masasabi ko na parang may sinasabi si Lord. Kasi nung Feb, may nangyari doon sa US. Sa Italy din, may nakita din ako mga pictures, mga gay din. So, may event din silang ginawa. Siguro, makikita mo yung wrath of God. So, parang may pinapahiwatig si Lord na parang sobra na. Pero, ang galing nga ni Lord kasi hindi niya kagad ni wipe out. Hindi tulad ng panahon ni Noah na isang bagsakan lang. Di ba? Nawala kagad lang tao. So, andun pa rin yung ni Lord, yung heart. Marami tinuturo ang Panginoon sa panahon ito. Sabi nga ay, this is the best of time, the opportune time, na akala kasi natin parang, kasi merong judgment, pero minsan, ang maraming beses na nangyari ito sa mga nakaraang panahon, panahon ng persecutions, panahon ng mga crisis, ang mga Kristiyano ay lalong nagagamit ng gusto ng Panginoon. Binuin mo ngayon, tinan nyo dati nagpipreach lang ako sa congregation, sa inyo. Pero ngayon, yung preaching na sa live FB, worldwide ang aabot. Kaya ito sa akin ay parang nakikita natin na pinapahintulot ng Panginoon, ini-hope niya ang buong mundo sapagkat masyado na tayong busy at nakalimot na tayo sa Panginoon. Kita nyo ngayon, ultimong yung mga atheists, biglang tumawag sa Diyos. Yung mga backslider kong kaibigan ay nananalangin ngayon. At mga nagsisisi. Kasi nga, hindi nila alam Marami tayong katanungan na bumabalot sa atin na for the first time in my life, ngayon lang nangyari ito nakita naman ninyo, ang daming nagaganap. Yung mga hindi nagsisimba, natutong tumawag sa Diyos ngayon. Yung maraming pamilya maraming pamilya ngayon ang nabuo at napag-isa yung relationship at naging sama-sama, samantalang noon ay maghapon sila nasa karsada, naglalayas, at ang mga tao ay masyadong busy kahit magkakasama ay cellphone ang hawak. Pero dito, pinapakita ng Panginoon, bagamat maraming mga lumalabas na sa pantaha patungkol dito, maaaring ito daw yung mid-tribulation na raw tayo, or ito daw yung nasa Revelation, yung mga gano'n, Pero on the other side, on the positive side, ay nag-spread ang gospel ngayon. Nang higit pa dito sa tinatawag natin G12. Maraming mga tumatanggap ngayon at maraming mga nako-convert. Nabawasan ng crime. At ang mga tao ay
natutong alalahanin ngayon ang Diyos sa panahong ito ng quarantine. Bagamat mayroong mga lumalabas din na sinadya daw ito ng China, bakit daw wala sa North Korea at saka sa Russia, kasi daw ay gustong isakupin ng China ang buong ekonomiya ng buong mundo. Okay? At sabi naman ang iba ay sa Revelation, ito daw yung China, ito daw yung dragon. Pero ang hindi yan ang mahalaga. Ang mahalaga dito ay nakita natin na sinabi ng Panginoon doon sa ating tinalakay last Sunday na do not be anxious about anything. Dalawang bagay yun, di ba? Do not worry or do not be anxious. Huwag tayong masyadong anxious. Kasi nga, bago mangyari ito, lahat tayo ay anxious. Actually, dalawang bagay ang, ba't nawala yung lahat ng video? Dalawang bagay, wait. Ayan. Dalawang bagay ang nakita natin na mensahe ng Panginoon sa Matthew chapter 6, sa 25 to 34. Itong verse na ito ay sabi ng Panginoon, in this world you will have trouble and tribulation. Kasama tayo doon, hindi tayo exempted. Pero naniniwala tayo na tayo ay mayroong covering dahil even in times of Moses ay sinabi ng Lord ay mag-lock kayo sa inyong mga bahay hanggang sa lumipas ang aking galit. Mag-lock kayo sa inyong mga bahay, magsama-sama, mag-fellowship. At during the time ng persecution Jerusalem, nung pumutok ang persecution, nag-scattered ang mga Christians. At dahil sa scattered na yun, doon nangyari ang pagputok ng spread ng gospel. Nagpe-pray sila sa mga bahay. Ang church talaga napunta sa mga bahay. Naging cell group talaga. Nawala yung mass gathering. Pinahintunutan ng Panginoon yun, pero hindi na mamatay ang church. Kaya tayo po ay, hindi tayo nakapag-church ay wala na ang simbahan. Ang simbahan ay mananatiling pagpapala at salt of the earth and light of the world. Okay? Maraming nagawang mabuti marami tayong natututunan. Mula ngayon, nag-iingat na tayo. Dati kasi, hindi tayo nag-iingat. Ako ngayon, natuto akong mag-exercise every day. At ingatan ang aking kalusugan. Marami tayong natutunan dito. Maraming aral na tinuturo sa atin. Bagamat ang nais ng Panginoon ay lumapit tayo, mag-humble tayo, at saka yung pangalawang point, yung seek ye first the kingdom of God. Natuto tayong uminom ng lemon, ng kalamansi. Dati, puro soft drinks at alak ang iniinom ng mga tao. Pero ngayon, tubig na may lemon, may asin, natuto tayo, nagkaroon tayo ng isang pag-aaral sa buhay. Kaya nga, sa isang iglap ay nawala ang maraming bagay. Nawala yung normal activities, nawala yung mall, nawala yung watching movies, nawala yung araw-araw katambay sa mall, pupunta sa church, kakain sa mga restaurant, lahat ito ay natigil sa isang iglap. At hindi tayo sanay dyan sapagkat ang kultura ng Pilipino, nasa labas tayo lagi. Kaya nga hanggang ngayon, dami pa rin mga Pilipino matigas ang ulo eh. Kasi nga, hindi tayo sanay, katulad ng sa Europe, pag malamig, ang mga tao nasa loob ng bahay. So, obviously, we are called by the Lord to be wise and responsible. Meron tayong responsibility during this time na kinakailangan na patuloy natin itong isagawa. Itong mga medical practitioners, itong mga nurses ay napahalagahan ngayon. Nung araw, hindi masyado napapahalagahan. Sila ngayon ang mga kumbaga sundalong lumalaban. Sila ngayon ang mga fighters na handang mamatay at maraming ang namatay na. Okay? May nagtatanong sa akin, Pastor, tatablan ba tayo nito? Kasi noon, may nagtanong kung tayo ba ay nasa ng Diyos sa panahong ito. May sumagot. Sabi, nandun pa rin siya sa kanyang dating posisyon nung si Job ay sinubok. Nasaan daw ang Panginoon sa panahong ito? Ang sagot daw ay may sumagot na nandun pa rin siya sa dating niyang posisyon nung si John the Baptist ay pugutan ng ulo. Nandun pa rin siya nung si Paul ay batuhin at pugutan ng ulo. Nung si Stephen ay batuhin, nandun pa rin siya sa dating niyang posisyon. Ibig sabihin, hindi yung kamatayan ang dapat natin katakot, kundi yung ating destination. Kasi nga, hindi naman sinasabi, Kristiyano tayo, hindi tayo tatablan. Pero bagamat tayo ay nag-iingat. At ang sinasabi ng Panginoon na
Magstay lang tayo, magstay tayo. Hayaan lang natin at marami tayong matututunan sa ginagawa ng Panginoon. Hindi lang tayo mga Kristiyano ang tinuturuan ng Diyos sa panahon ito. Nakita ko buong mundo. Ang Amerika sa kanilang pagtalikod ay muli silang lumuluhod ngayon sa Panginoon. Ang mga tao ay talagang buong mundo. Ang Italy, sa Europe, wala laman ng mga simbahan, di ba? Pero ang Italy ngayon, natuto silang tumawag ngayon sa Diyos. Actually, ngayon na, hindi na Italy ang epicenter eh. Ang Amerika na. Ang Amerika na. Superpower yan, pero walang magawa. Anong kapangyarihan ng pera natin ngayon? Wala. Walang magawa ang Amerika, walang nagawa. Mayamang bansa ang Italy, pero wala silang magawa. Kaya, umaamin ang mga tao ngayon na Diyos lamang ang maaaring merong magawa sa panahon ito. Ngayon, balik tayo doon sa verse na sinabi dito na talagang what is our foreground? Pag sinabing foreground, right now, our foreground is the World Health Organization officially declared that coronavirus or COVID-19 is to be a pandemic. Ibig sabihin ng foreground, right now, what is frightening in your sight? Yun yung foreground, yung negative part ng ating buhay. Yung mga possibilities ng mga news report na narinig natin na nakakasira ng kalooban, nakakatakot, bagamat may mga fake news din. And then, meron din naman dapat background. Kasi dalawang bagay yan eh. Foreground at saka yung background. Yung background, that there are divine spiritual realities and promises that are meant to full para dalhin tayo doon sa tamang, na mayroong perspective ng Panginoon. Ito yung hindi natin nakikita yung background. Ang ating nakikita ngayon, nakakonsentrate tayo sa foreground. Pero yung background, in this, what Jesus is showing here in this passage, He recognized both the foreground and the background of life. Hindi inaalis ng Panginoon yung negative. Hindi, ibig sabihin, pareho niya itong tinitingnan, nangyayari yan. Hindi niya ito inaalis. Hindi ko mo merong negative ay hindi niya tayo pinagpapala or talagang makasalanan tayo. Kasama na rin yun. Pero yung background, ang problema, hindi natin nakikita, lalo tayo mga Kristiyano, yung ginagawa niya sa spiritual, sa supernatural. Hindi natin nakikita yun. Kaya nga, sinabi ng Lord doon sa Matthew 6 na sinabi niya doon, ang mga unbeliever, ang di mananampalataya, masyado sila nagugulimahanan sa mga pangangailangan, sa pagkain, sa dadamitin, sa bahay. Pero sabi ng Panginoon hindi yung problema yung bagay na yan. Dahil ako, may ginagawa ako, ultimong ibon nga. Nabubusog, nagtatrabaho ba sila? Hindi. Bakit tayo, masyado tayo nagugulimahanan? Karamihan nga, kayo ba nag-panic buying din? Yung iba nag-panic buying. Bakit? Kasi natatakot silang mawalan ng mga bagay. Ang tawag doon, foreground. Pero, hindi natin makita, sabi natin, katulad doon sa wilderness, ay, sabi ng Panginoon, kumuha lang kayo ng sapat sa maghapon. Nag-panic sila, nag-hoarding sila. Sabi ng Lord, akong bahala sa inyo. Hindi ko kayo pababayaan, nasa wilderness kayo, pero mabubuhay kayo sa himala ng Diyos. Nag-alala iba. Sabi nga noon, pinapahalaga natin yung ating sasakyan, ating mga trabaho, yung pamilya medyo iba napapabayaan. Ngayon, wala sa isa, nagkaroon ng value ang relationship, lalo na sa family. Tayo as a family, as a church, ay bagamat nandito tayo sa kanya-kanyang mga bahay, nandun pa rin yun, nababalyo natin ngayon. Nakakapagbulay-bulay tayo ngayon. Maghapon, it is an opportunity to come to God. Nung mag-search tayo ng scripture, dati kasi hindi Lagi tayo nasa labas. Actually, hindi ako sanay ng ganito. Sabado ngayon, dapat nasa church tayo. Pero sabi ng Lord, halt muna. Halt muna. If my people shall humble themselves and pray and seek righteousness. So, Jesus teaches us two things. First is something to avoid, and second is something to pursue. Sabi niya, first thing that we are told is do not be anxious. Huwag na huwag kayong maging anxious. Second thing, ay sabi niya, ay seek first the kingdom of God.
So he doesn't just give us the negative. Hindi niya sinabing, he doesn't just tell us to put off, but something to put on. Meron tayong ipuput on. Okay? Put on the whole armor of God. Sabi niya, do not be anxious. When we said this, 3 beses niyang binanggit ito eh. Ibig sabihin, tayo lahat ay anxious. Noong mga disipulo ay nasa bangka at nakaranas sila ng bagyo, ay natakot sila at naging anxious. Nalimutan nila na yung gumawa ng langit at lupa ay kasama nila doon sa bangka. Lahat ng tao, pati Kristiyano, ay nagiging anxious. Anong ating natatakot tayo na mawala ang trabaho? Ngayon, natigil sa trabaho. Natatakot tayo mawala ng kita. Natatakot tayo na mawala ang mga bagay na pinapahalagahan natin, maging sa mga bagay na material. Pero sabi ng Panginoon, mayroong isang mas mahalaga. Mayroong isang mas mahalaga. Kaya ngayon, focus tayo doon. Na tayo ay lalong lumalim. It means that ito daw, something that this is something logical, that logically and spiritually removes anxiety. Itong sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6, logical ito eh. Very practical. Hindi ito masyadong spiritual, actually. Logical. Pero mahirap sumunod kahit na alam nating rational at logical ang tinuro ng Panginoon. Sometimes, mahirap talagang sundin. Yung wag mag-alala, wag maging anxious. Diba? Ngayon, natuto tayo maghalaga ngayon kahit sa ating mga pera. Pero noon, hindi. Kasi alam natin meron tayong pagkukunan. Paano ngayon? Tumigil ang trabaho mo. Wage earner ka lang. Okay? Halimbawa, magta-tricycle ka, wala ka ng trabaho ngayon. Natatakot ka magutom? Isa amin, dito yung mga tao, nagagalit sa mga mayor, nagagalit sa mga kapitan kasi natatakot silang magutom. Okay? Bakit? Sa loob ng maraming panahon, nagutom sila, nabuhay pa rin naman sila. Ngayon pa kaya tayo mamamatay? Sa gutom? Baka, mamamatay ka sa gutom, hindi sa virus. Now, what's the therefore here? What's the reason of our peace? Kasi nga, sabi dito, our Heavenly Father knows our needs. Na hindi yan ang dapat ninyong isipin at bigyan ng pansin 24 hours. Kumbaga, sabi ng Lord, lockdown tayo 24/7. Inalis ko na ang lahat. Siguro naman, matutuon na ang pansin mo sa akin, sabi ng Lord. So, the Father knows and who hears, nandito siya, siya yung nasa background na, listen to me, meron akong ginagawa sa inyong kapanahunan na hindi yun naintindihan. Kasi hindi naman natin ini-expect ito eh. Hindi tayo pwede magalit sa presidente dahil sa buong mundo ito. Hindi natin ini-expect ito. Kami nga kahit di namin kailangan turo ng barangay, pinadalan pa rin kami dito. Iniisip ko nga, sabi ko ano na ang mga members natin, kung anong balita, meron bang members tayo na positive? Yun ang gusto ko rin malaman. Sabi ng Panginoon, cast all your anxieties upon Him. Lahat ng ating alalahanin ay dalhin natin sa Kanya. During those time na tayo nag-gather as a church, bagamat tayo nagsisimba, but we are not casting all our anxieties unto the Lord. Sa totoo lang. Kahit ako, guilty ako doon sa mga bagay na gano'n. Hindi natin naibibigay lahat talaga sa Panginoon. Nabe-bless tayo, nagkakantahan, nakarinig ng mga sermon, pero ano tayo talagang gusto ng Panginoon ngayon parang prepare to meet me, gather the people, have an assembly. Ang assembly natin ngayon, hindi. Ganito ang assembly natin ngayon. Marami tayong madidinig na mensahe mula sa Diyos sa panahon ito. At nakikita ko, worldwide, ang gospel ngayon ay malinaw na ipapahayag sa pamamagitan ng social media. Ang lahat ng pastor ngayon ay nangangaral. Ultimong yung Bible study, cell group, ay pinipreach maya't maya.
At ito'y naririnig at nakikita ng buong mundo. Kasi nga, sabi na dito ay pinakikita ay we're focused on the wrong things and we also asking the wrong questions. All we are focused are on our immediate needs. We are asking what if what if this happens? What if this happens? So, lahat ng fear natin ay nangyari na ngayon. Nangyari na ngayon. What if my needs ay hindi na meet? So, starting sa verse 26, he brings the background into view. He says that, look at the birds in the sky and the air. Look at the fields. Who feeds them? Who dresses them? Hindi na tayo mabubuhay ng parang pero sabi ng Lord ay sila nabubuhay. Ako ang gumagawa ng lahat. So what is He doing? He gets us to see the background. It's almost like saying, imagine meron tayong ganung ama sa langit na hindi lamang nagpapakain ng mga birds at ng mga pets, kundi nagpapahalaga at nagmamahal sa ating. Halimbawa, mas mahalaga yung birds o tayo? Of course, tayo. This is the background of Jesus. Jesus wants us to remember and to be awakened. Kaya awakening ito eh. Because if we don't, ay talagang yung tinatawag na ito yung long-term solution for our anxiety. Ito na yung pinakagamot sa virus sa ating mga spirit. Sometimes if we cut God out of the picture, not just any God, but pag inalis natin talaga siya, nagkakaroon ng problema. Kaya nga sabi ko, because of this, in times like this, whenever God is brought you into a crisis or dinadala niya tayo sa isang conversation. Halimbawa, kanina sinabi ko na ito, ang tanong. Ang sabi ng mga tao, where is God? One of the questions that even the pastor are always start getting, asking this question also. Where is God? I understand and deeply sympathize with the question, pero ang tanong na ito ay nasa ating mga puso lagi. Sabi, God is there when sun is shining. And in times are good, God is there. Life is comfortable, God is there. When our team is winning, when we are being promoted, God is there. Sa ating health, God is there. Why aren't we asked this question during those moments na tayo ay maganda ang buhay? But in times of plague, sa times ng crisis katulad ito, where is God? Ang tanong. Di ba pagka tayo ay binebless ni Lord, alam natin si Lord nandyan, the Lord is faithful. E paano nga pagka pinaranas tayo ng tribulation, ng trouble, ng plague, paano na? Is the same God ba na kasama mo noon sa pagpapala at ganda ng buhay, sa hirap at ginhawa, ay yun din ba yung kasama mo ngayon? Di ba, ganun tayo minsan? Sa ginhawa, sige, kasama tayo. Pero sa hirap, ikaw na lang. Di ba? Ang ganun ang sabi ng Lord, bakit pagka dumadanas tayo, may sakit yung anak natin, may sakit tayo. Where is God? Na out of place ba ang Lord sa panahong ito? Well, the Bible tells us it because sin blinds us from the background. Ang tumatabing sa ating paningin ay yung ating mga kasalanan. Hindi natin makita si Lord. Hindi natin makita ng malinaw. Medyo dim, ganun kalinaw, hindi ganun ka-accurate. Hindi ganun ka-clear.